Okay, so good morning, everyone. So I'm here to discuss to you or uh, make a video explainer on how to use our score sheet for the NMPE 2024 skill test. So first, we have to look into things that we have to remember, no? So number one, do not forget the gender because this is part of some formulas in counting. So if it's a male, just put M. If it's a female, you put F. So napakahalaga po nito, no? Then pangalawa, yung the cells with formulas are locked. So nilock na po para hindi na natin siya magalaw at hindi na tayo makapag-encode do sa mga may formula. Then number three, we have to fill up the names also. Siyempre, mahalaga po yan. Kasi this is your personal copy. But for the SDO, we will be sending you a summary file, no? Para doon nyo na lang po ilalagay yung total number of learners, tapos yung kanilang mga mean and MPS. But definitely, ang kailangan nyo po dito as teacher is yung profiling po ng ating mga learners. So, for the recording, no, if the learner got the correct answer, you type 1. Pero pagka hindi po, do not type anything. Or you can just type 0 para mas madali nyo makita kung saan yung blank nila or saan yung 0 nila. And then number 6, specific skills targeted by the item is written above the item number with this code. So we use this coding para mas madali nating malaman kung ano ba yung specific na skill na hindi nagagawa ng learners natin. For the grade 4, it's written above kasi konti pa lang naman yung kanilang skills, no, na tinetest. Pero for grade 5 and up, medyo marami na po. Kaya coding na lang po yung ginawa natin for easy encoding. No? So let's look into the sheet, no, kung saan tayo mag encode. Kung mapapansin nyo dito, may section 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Uh, Technically, ang mga math teachers kasi pwedeng hanggang 6 yung hawak or kung matagdagan man, you can just add another section. Pero you can edit this also, yung i-rename nyo yung section using your rename no tool. Kung halimbawa, ang section nyo ay section malakas o pwede nating i-rename to ng malakas. Madali naman na yun. Pwedeng double click kung gumagamit kayo ng mga matataas na office or kung hindi, pwede namang right click tapos may kita nyo dyan yung rename. Ayan. So let's go into this um, sheet, no? So dito, editable po yung SDO. Halimbawa, you are from SDO Muntinlupa. Pwede nyo na pong alisin yung space na to. Then type Muntinlupa. Yan. So, ganyan po. Tapos, halimbawa, school. Ano naman po yung school natin? Pwede namang i-copy paste or pwede naman na i-type din dito. Let's say, Muntinlupa Business High School. Yan. Yan po, no? Tapos lalagyan ng supat, annex. Example lang po yan. And then dito, yung grade and section, sabi nga natin, pwede rin double click lang. Bawa, no? So, lalagay natin ay 7 malakas. O, diba? Ganyan, no? But this is grade 5, sorry. Halimbawa, grade 5 malakas. Yan. Grade 5 malakas. Okay? Palitan na rin natin yung school kasi grade 5 pa to. Muntinlupa Elementary. Yan. Okay po. Elementary School. Okay. So, halimbawa, nandiyan na po, no? Kompleto na yung ating na-type dito. Okay. So, gagawin lang natin, kung meron na tayong master list, pwede naman nating i-copy paste dito yon. Pero kung wala, talagang mag encode po tayo isa-isa, no, ng mga names ng mga bata. Pero at the beginning naman, alam ko may mga master list na po tayo. Yan. So, for example, maglalagay tayo dito ng mga pangalan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Yan.
So, ibig sabihin lang po na ito, alphabetically arranged po yung ating mga learners. F, not necessarily female, F lang. Okay? Tapos, lalagyan natin to kailangan ng gender. So, ito po yung paalala kanina, no? Kailangan may gender po siya. Halimbawa, dito naman ay female na. No? Female, 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 female. Okay? Tapos, lalagyan natin ng, let's say, P, Q, R, S, T. Okay. Yan, total. Yung total 19. No? But we only need the T. Okay. So, pagkatapos nating ilagay dyan, mapapansin nyo, makakount na kagad dito dyan, how many males and how many females do we have? So, total number of learners, we have 17. So, obviously, 1 to 17 po yan, no? So, hanggang 60 naman po ito. Sana wala nang mga klase na more than that, no? Okay. Tapos, para po sa ating, halimbawa, lahat naman sila tama sa number 1 only. Pero individual po kasi ang uh, encoding ito. Halimbawa si A, tumama siya sa addition. Magaling pa siya sa subtraction ng whole numbers kasi A1, S1, magaling pa siya sa order of operations involving addition, subtraction. Yan, tapos yan, halimbawa, no? Hanggang division, medyo hirap na siya. Tapos pagdating dito sa mga fractions, medyo hirap na rin siya. So, obviously, 1 to 10 tama siya. So, may score siya ng 10. Tapos ito, 1, 1, 1, 1. Ganun po, automatic. Tapos yung percentage ng score ng bawat bata, ito po yun. Okay? So, makikita nyo yung 1 to 17 na learners ay puro intervention. O, halimbawa, magaling talaga si, kunwari, magaling si C, no? Umabot siya ng 28 ang score. Ayan, tama siya lahat. Makikita niyo po, magiging enhancement siya. Okay? Ang consolidation po natin, kasi may bracket tayo, no? Yung hanggang 50%. So, halimbawa, 15 ang nakuha ng bata, tatanggalin natin itong 15 na to, no? Gawin muna natin 16. Okay. Yan. Sa 16, consolidation na po siya. Pero pag 15, consolidation pa rin. Pero pag nag-14, tingnan natin, intervention na po yung learner natin. Okay? So, nakikita niyo po dito sa dulo, nagbabago. So, if we will keep adding, tingnan natin kung kailan siya magiging enhancement. O, tingnan niyo po, 21, correct answers, hindi pa rin siya enhancement. Conso pa rin. Tapos, yan. Okay, so enhancement siya pag naka-23. Pag 22, hindi pa rin, no? So, nandito na siya. Ibig sabihin, the score 23 and above will consider you enhancement. So, tapos, pagdating dito ngayon, 17 yung learners natin, may isang consolidation, lagyan natin ng isang enhancement. For example, si G ay enhancement. Yan. So, makikita niyo po, isang enhancement, isang consolidation. So, since there are 17 students, 15 intervention. Mabibilang na po siya dito kagad. 15, 1, 1. Okay? So, okay lang po yan sa una kung medyo mataas yung intervention natin. Pero sana, pagdating ng end ng school year, maubos na sila sana. No? Yun ang target talaga natin. So, we were gonna use this NMP time, no, para matutukan yung mga learners natin sa mga different skills at para ma-improve din. Ngayon, dinagdagan na rin po natin dito sa ilalim ng number of correct response. So mapapansin nyo, sa number 1, 17 sila lahat correct. Pero sa number 2, number 3, pakunti na ng pakunti yung tumatama. Okay? So nakikita rin natin dito yung um, class performance per item. So, sa number 1, 100%. So, ibig sabihin, kayang-kaya na nilang mag-add talaga. So, ang problema na lang natin dito, yung other skills, lalo na yung mga nagsisiro dyan. At marami pa po itong, halimbawa lang naman po ito. Tapos, nilagay na rin po natin yung number, item number pala, dito sa ilalim, para kung hindi man natin makita doon at siya ay hindi naka-freeze, okay lang din, no? Mayroon din naman siyang guide sa ilalim. Okay? Pero if you want to freeze naman, you can also freeze that. You can just click it here. Tapos, I think the view can allow you to freeze. Yan.
So, pwede po kayong mag-freeze pane. So, makikita nyo naman din yan, ganyan. Okay? So, yan po yung idea. Tapos, nilagay na rin natin yung min tsaka MPS. Ito po yung performance po ng ating section na ito. So, ibig sabihin, sa section malakas, after mong i-encode or i-record yung kanilang mga scores, sila ay in general, not proficient yung performance ng buong klase. Pero kahit not proficient yung buong klase, at least nakikita mo na may enhancement ka pa rin na learner at meron ka pa rin nagpo-fall sa consolidation. So, ganyan lang po yung ating score sheet para po sa ating NMP. And with that, sana po makatulong po ito sa atin sa profiling. So, thank you so much. Good morning everyone and have a good day.